dito sa TV5. Hindi raw alam ni Jeneline kung bakit ayaw sa kanya ng biyena niya pero nagmamahalan nga sila ng kanyang kinakasama at handa siyang ipaglaban ang kanilang pag-ibig. Gaano na kayo katagal na nagsasama ni Eric? 6 months po. 6. Sino ang nagsabing magsama kayo? Si Eric po. Si Eric. Opo. Bakit ka pumayag, Lenlen? Mahal ko po siya. Saan mo ba siya nakilala? Bata pa po kami, magkaibigan na kami. Kasi kanto lang yung bahay namin eh. Hindi ka ba nag-aaral? Hindi na po. Bakit? 9-2 po. Ayaw mo ba na mag-aral muna? Ayun. Bakit hindi po siya nakakapag-aral, Aling Aida? Pinag-aaral ko po, ma'am, kaso humihinto po siya kasi nasasama po sa barkada. Hindi mo ba alam, Lenlen, na tanging yun lang ang pwedeng ipamana sa atin ng ating mga magulang, yung makatapos tayo ng pag-aaral. Pinag-aaral ka naman pala, bakit ayaw mong mag-aral at inuuna mo ang pagbabarkada? Wala ka bang pangarap sa buhay? Meron po. Pag nagkaanak ka na ba ngayon, kaya mo na ba siyang buhayin at paaralin? Hindi po. Oh. So bakit yun ang inaatupag mo at hindi ang pag-aaral? Ayoko na po mag-aral eh. Ha? Ayoko na po mag-aral. Ayaw mo nang mag-aral. Alam mo ba na sa laban sa buhay, napakahirap kapag hindi ka nakapag-aral? Alam ko po. Ha? Alam ko po. Okay. So, pag nagkaroon ka ng anak, Lenlen, anong sasabihin mo sa anak mo? Huwag na rin mag-aral? Hindi po. Mag-aaralin ko po. Oh. Eh, paano ngayon kung sasagutin ka ng anak mo na bakit kami mag-aaral? Eh, ikaw nga na, hindi ka nag-aaral eh. Bakit kailangan mo magrebelde sa nanay mo at hindi mo galangin ang nanay mo at sundin siya at mag-aral ka? Alam mo kung bakit ko nasasabi yan, Lenlen? Kasi nanggaling na ako sa edad na yan. At napatunayan ko na walang magandang naidudulot sa isang babaeng nagdadalaga ang pagre-rebelde. Nasaan ang pagsisisi? Nasa huli. Kung ako ngayon, nakinig sa nanay ko, marami pa sigurong mas magandang nangyari sa buhay ko. Aling Aida, bakit hindi ho kayo ang unang pumigil? Pinipigil ko po, ma'am, kaso Hindi, kayo pa nagsabi kanina na magsama na sila kasi may nangyari na. Pinipigil ko rin po, ma'am. Eh kaso, tumatakas po siya sa bahay namin. Pag hinahanap ko po siya, wala na siya. Nandun na po sa lalaki. Tinatakasan niya po ako, ma'am. Anong problema mo sa buhay? Bakit ka nagre-rebelde? Wala naman po. Wala. Oh, eh bakit hindi ka nalang makinig sa bahay at manahimik sa bahay niyo at makinig sa nanay mo? Mag-aral Nadadala ka. ng barkada eh. Ha? Lagi po nadadala ng barkada. Lagi kang nadadala ng barkada. So paano pag nagkaanak ka, niyaya ka ng barkada, barkada pa rin? Hindi po. Oh, eh bakit hindi mo mapigilan ang pagbabarkada? Kaya ko naman po pigilan kung gugustuhin ko. Kung gugustuhin mo. Bakit hindi mo pigilan ang sarili mo at manahimik ka nga sa bahay at mag-aral ka, iha? Ano, sa palagay mo ba mapapasama ka pag nag-aral ka? Sino ba ang matututo? Ako rin po. Sino magiging matalino? Ako. Sino magkakaroon ng magandang buhay Ako. pag nag-aral? Ako rin po. Sino magkakaroon ng magandang kinabukasan pag nag-aral at nagtapos? Ako. Oh, so nung kayo magkakasama ng barkada, anong ginagawa nyo? Hindi po. Ha? Anong ginagawa nyo? Wala lang po. Hindi, paanong natatapos ang maghapon nyo na wala kayong ginagawa? Kwentuhan lang po. Kwentuhan? Di ba kayo napapagod? Di ba napapanis sa mga laway nyo? Ano pinagkukwentuhan nyo? Tungkol lang sa amin. Ganun. Ha? Tungkol lang po sa amin. Ganun. Hindi ka napapagod sa araw-araw na ginagawa ng Diyos? Yun lang ang ginagawa nyo? Ayaw nyo bang magtahiman lang o magtinda? Gumawa ng mga kapaki-pakinabang? Gumawa ng... magtahi kayo ng kurtina para mahaba. Hindi, kasi parang ang hindi maunawaan naming lahat, paanong, di ba nangyari, doktora, ganun kagad, dahil ang sinasabi ni Aling Aida, may nangyari na daw kasi kay Eric at kay Lenlen, kaya dapat sila ay magsama na at pilitin na
bumuo na kagad ng isang pamilya, pamilya. parang ganon. Actually, tiyang sa pananalita nila, parang nagugulat ka na itong isang responsibilidad ng pagiging ina, parang inaayawan na niya or parang pinapadali niya. So, isa ka ng dahil siyam eh. Tapos so, 9 minus 1. So, dito ka. Siguro dun ko nakikita yung parang nararamdaman ni Ate Ana na, naku, di sa akin mapupunta yung problema. Kung sakasakali, dahil sa kanya nasa kanya ang lalaki. So, parang makikita mo, very immature ang mga Oo, at ang parang mga sa nakikita disposition, natin, sa mga sagot ni Lenlen, ay hindi pa siya ganun kahanda sa laban ng buhay. Kasi parang wala pa siyang masyadong direksyon, wala pa siyang masyadong, kumbaga sa kumbaga sa prutas, hindi pa hinog. Hindi pa dapat pitasin, parang ganun. Tiyang, totoo yun. Dahil kasi unang-una, sinasabi nga natin, ang basic premise na para magkaroon ka na isang personality, kung anong klaseng pagkatao meron ka, ay nabubuo yun at the age of 17 hanggang 18. So kung halimbawa at 17, na-deprive yung pag-grow mo bilang isang tao, kung parang tama kayong bubot, parang bubot yung pagka, or hinog sa pilit ang tinatawag natin. Kaya siya pag sinabi, bahala na po, kung ano po sabi po nila. Kasi wala siyang kakayahan para magkaroon ng tamang desisyon at yung tinatawag nating disposition sa buhay, wala. Ano mangyayari sa'yo 5 years from now, Lenlen? Dapat inisip mo na merong mangyayari. Kasi, Aling Aida, dapat tinuturo niyo po yun. Kayo po ang nagtuturo nun, Aling Aida. Kayo po ang nanay. Huwag po kayo mag-give up bilang isang magulang kay Lenlen. Kasi kung kayo po ay nag-give up, gaya po ng parang pinamimigay nyo ng inyong anak, ang mangyayari po, yung kinatatakutan nyo, babalik po sa inyo na si Lenlen, babalik sa inyo, may kasamang bata, kayo mag-aalaga, dalawang problema kaagad. Oo, marami pong salamat, Dr. Camille. At yun nga, ang pinaliliwanag namin sa iyo, Len, nauunawaan mo ba yun? Opo. Len, di mo ba naiisip yun, anak? Parang nakatingin lang siya sa akin dito. Nasa tatagos lang na ganon. So ito po ang gusto ninyong maging manugang. So ngayon, parang sabi ng mga kasawsawan, ngayon alam na natin kung bakit pala ayaw nga ni Nanay Ana sa iyo. Paano ka magugustuhan ni Nanay Ana? Hindi raw niya naintindihan ang nanay niya. Mahal niya kasi si Jeneline, kaya handa raw siyang suwayin naman ang kanyang ina at sundin ang dikta ng kanyang puso. Alika na nga rito, Eric Andaya, pasok! Eric, diretsang tanong, alam mo ba ang tungkol sa nanay mo at sa naging nakaraan niya sa tatay ni Lenlen? Opo, alam ko po. Okay. At hindi boto ang nanay mo kay Lenlen? Hindi po. Dapat ba na magsama na kayo? Opo, kasi po mahal ko po siya eh. Saka magkababata naman po kami. Mabubuhay ba kayo sa pagmamahal lang? Kaya ko po siyang buhayin. Itataguhin ko po. Gagawin ko po lahat para po mabuhay lang kami. Sabay ko kayong ilalagay sa washing machine. Sabay na sabay, makikilala na po natin ang punot dulo ng issue na ito. Ang first love ni Ate Ana at first crush ni Ate Aida. Abay, tignan mo nga naman. Abay, pag nagkatuluyan si Eric at si Jeneline, magiging magbalai pa sila. Aalamin natin yan at makakausap na natin si Mang Camilo sa pagbabalik po ng taga-ayos na mga problema sa araw-araw. Pero mukhang ito susuko ako, ang face-to-face. Pagkaligawan kami, ma'am, namasyal kami, ma'am, sa Luneta. Aha. Doon sa may batuhan. May nangyari po sa amin eh. So, ibig sabihin, pag may nangyari, Pinikot po niya ako. pinikot kayo. Pinikot niyo po ba? Miss Amy Perez would like to thank